Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako po muli ito si Brother John ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan dito sa YouTube, small YouTube channel ko. Kamusta na kayo? Alam nyo dito alam mo pag magdadrive kayo, sa lugar ko, meron akong nakalagay sa compartment, sa glove compartment ng sasakyan ko. Parang form. Halimbawa, kapag na-involve ako sa accident, ay doon ko isusulat pangalan ng tao, yung insurance policy number niya, pagkatapos yung license plate, model ng sasakyan, tsaka yung yung events na nangyari paano. Ganun lang. Walang road rage. Ganun dito eh. Insurance to insurance ang mag-uusap nun. You don't need to dito pag na-aksidente kayo, bababa pa yung halimbawa nakabangga sa inyo, sasabihin, are you okay? Tapos, he or she is the one who's gonna call 911 if she need 911. Tinutulungan, hindi tulad sa halimbawa Pilipinas. Bababa pa, mag-aaway pa eh. Imbis na ibigay lang yung informasyon kasi kaya nga may insurance, di ba? May insurance policy. Yung mga insurance ang mag-uusap doon para sa future claims. So, you don't need to fight, you don't need to do anything. Doon sa form ko na yon, meron din yung witness number 1, witness number 2, just in case may nakakita sa accident, ay magwi-witness siya, iiwan niya yung pangalan niya ron, isusulat ko halimbawa, tsaka yung phone number niya, ay naibibigay ko sa investigator kasi meron darating na highway patrol, mag-i-investigate. At saka pwede niyo nang kuhaan yung mga damage, dent ng sasakyan. At kukuhaan kayo ng testimony o yung statement nyo. So ang mahalaga doon yung witness, yung pasahero nyo sa sasakyan, pwede ring witness yon. Yung ibang driver din pwede. Pero hindi pwede maging witness yung naglalakad lang. Dapat the drivers behind the wheel, siyang nakakita at nakitang-kita niya malapit. At kapag medyo kailangan pa ng ibang information, mas maganda, much better kapag meron kayong dashcam. Meron ako ng dash camera. At meron ding mga camera sa bawat traffic lights dito sa US, kaya nakikita pag inirequest yun ng halimbawa lawyer ng isang insurance tsaka yung lawyer ko, wala na akong problema doon, sila may problema doon, yung mga insurance na sila yung maglalaban sa pagkiklaim, hindi ako. Yun lang, ako lang magpapagamot lang ako kung kinakailangan dalhin ako sa ospital para i-check up o i-rehabilitate yung injury ko, yun ang gagawin. So dito, civilized. As in civilized, hindi kinakailangan mag-away para sisihin, ikaw may kasalanan. Hindi. Magbigay ka lang ng statement mo, yung isa namang tao, kakausapin separate ng traffic investigator o police o whoever na cops na nandun sa area na yon, ay kukunin yung statement nyo. Walang papanigan doon. Pagkatapos yung mga witness din, yung mga witness, kakausapin ng ng police officer o traffic, kung sino man traffic investigator doon. So, ganun na nangyayari. Bakit importante yung witness? Kasi ang witness, sabi nga, is someone who provides evidence in a legal proceeding, such as a trial, to support or refute claims made by parties involved. So, ganun ang Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin, di ba? Huwag daw tayo maging false witness. Huwag tayo mag-witness akusahan ng isang tao na hindi niya naman talagang ginawa. So, it's all about witnessing. Meron din natawag na lay witness. Yung pangkaraniwang witness lang. Halimbawa, a person who have personal knowledge of the matter and describe what they saw. Yung nakita lang. Yung nakita. Wala na siya ibang sasabihin kasi yun lang ang nakita niya. Hindi na siya pwede magdagdag kasi sa trial, i-cross-examine ka ng prosecutor o ng other party, yung mga lawyer. Kapag hindi mo nasagot yun, nagdagdag ka, hindi ka na magiging credible at ma-damage yung
yung testimony ng yung isang tao halimbawa na hindi naman siya guilty, ay lalabas na nagsisinungaling yung witness niya, yung ikaw yun. Kaya dapat sasabihin mo lang kung ano yung nakita mo. Ganon din yan sa ganon din yan sa Bible. Sa book of John chapter 1 verse 14. Here's what the Bible said. And the word, Logos, and who is the word and Logos that became flesh? Si Jesus Christ. And the word became flesh and dwelt among us. Nanahan sa atin. Sa John chapter 1 verse 14. Sinabi yon ni John kasi siya yung witness na yung word na naging Logos ay nagdwelt sa atin. Nanahan. Kilala niya. Lumalakad, nakakausap niya si Jesus Christ. So, meron siyang tinatawag na first-hand knowledge. As a lay witness, meron siyang personal knowledge sa bagay na yon, lalo na sa Panginoon Kristo. Kung makikita natin sa Matthew chapter 4 verse 18 hanggang 22, si Simon and tsaka si Andrew, magkapatid sila. Si James and John, sons of Zebedee, magkapatid din. Sila ay mga tinatawag na merong personal knowledge of the Mother regarding our Lord and Savior Jesus Christ. Silang nakakalam. Kaya yung mga aral nila sa Bible, kapag kinwestiyon ito ng ibang tao o pinilipit o tinatry to squash, ay hindi naman talaga sila ang witness at nakakita ron, ay sila ay mga false witness. Ang tunay na mga witness nakakita, si James and John, sons of Zebedee, Simon and Andrew, si Peter and Andrew. Sila ang mga nag-testify sa Panginoon. Meron din tinatawag na expert witness. Ano yung expert witness? Specialists in their own field of expertise. Halimbawa, isang doktor, sinabi niya, he's witnessing about what happened. Halimbawa, yung trauma na inabot ng isang tao, ayun lang ang sasabihin niya, hindi siya pabor sa nag-aakusa o yung inaakusahan. Expert witness, yung opinion ng isang expert witness, ang gustong marinig ng bawat lawyer. Ganun yung kaya sasabihin niya, eto merong bruise, merong wound, nag-exit dito, dun lumabas, entrance, yung entry point, tapos yung exit point nandun. Expert witness sila. So hindi walang contention doon kasi they're witnessing something about they know. They have thorough knowledge sa event o lalo na sa kanilang mga pinag-aralan. Ganyan din yung sinabi sa Bible. Sino ang specialist in their own field of expertise? Example, si Apostle John. Kaya nga sinulat niya yung Gospel of John. Merong Epistle of John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the Book of Apocalypse or Revelation. Siyang sumulat ng mga ito dahil siya ang expert witness. Dahil alam niya ang kanyang mga sinasabi at ipinaliliwanag at pinapahayag. So, sapat na. Kaya sino man nagsasabi na binabago yung isinulat ni Apostle John from Gospel of John up to John, 1 John, 2 John, 3 John at Revelation ay false witness yun. At yun ay bulaang propeta. Ang sino mang mag-aalis ng mga sinabi ng Biblia sa pamamagitan ng isinulat ni Apostle John ay isang false prophet at hindi sa Panginoon. Siyempre, dapat natin pag-ingatan yun. Meron tinatawag na character witness. Yung character witness naman is a witness who knew, example, who knew the victim, dependent, or other people involved in the case. Alam niya, ibig sabihin,
Alam niya yung tao. Halimbawa, kaya nga mayroon tinatawag na magwi-witness ka ba as character witness? Yes. Sasabihin ng isang tao, ito si Juan de la Cruz ay isang mabuting tao to. Nakasama ko siya sa isang gathering at siya ay namimigay siya ng mga gift sa mga bata, yung mga ganon. Lahat ng pabor sa isang tao para lumabas siyang mabuti ay ginagawa yun ng mga character witnesses. Ganon yun. So, a witness who knew the victim, sasabihin. Ganyan din yan sinasabi ng John chapter 19 verse 25 hanggang 27. Sino-sino yung mga character witnesses? Noong ang Panginoon sa Kristo nando sa Calvary, nakapako dun sa cross. Sabi rito, John chapter 19 verse 25 hanggang 27. Those people who stood by the cross of Jesus Christ, number one, His mother Mary. Si Mary. Pangalawa, sister of Mary. Si Mary, may kapatid din siya, ang pangalan ay Mary. So, maraming Maria it's a common name. Maria is Miriam o Mariam o Mary. Sister of Mary, the wife of Clopas. And then, pangatlo, Mary Magdalene. Yung pinatawad ng Panginoon sa mga kasalanan niya. So, itong tatlo na to, actually, Apostle John din na nandoon. So, sila yung nakakita at sa huling oras ng Panginoon sa Kristo, sila yung nandun. Kung ano nangyari, kaya lahat, pati yung tinatawag na 7 last words na sinabi ng Panginoon, they heard it and they see yung mga paligid niya, kung sino yung mga tao sa paligid ng Panginoon sa Kristo. They've seen all of those events na nangyayari. Itong mga witness na to, yung mga character witness na to. Kaya si Jesus Christ ay alam nila na siya ang Savior, siya ang suffering Christ, and siya ang Messiah, and siya ang King of Kings and the Lord of Lords na muling magbabalik. So bakit kinakailangan kung idiin ito sa inyo? Kasi tandaan natin na kapag wala mag-witness sa Panginoon, ano sabi? Even yung mga rocks, yung mga bato, they gonna cry out for the Lord. They can testify. Di ba may kasabihan tayo, kapag walang witness sa pinangyarihan, halimbawa ng krimen, ang nandun lang ay yung mga pader. Yung mga pader daw ang tinatawag na mga peeping witness, peeping saksi. Ibig sabihin hindi nakakapagsalita pero sila mismo yung nakakita. Sila yung nakaalam. Anong ibig sabihin nito? Ayun ang tinatawag na may landmarks. May landmarks. At yung landmarks na yon, when God open up our history of life, our life history, and then if God played the past events of our lives, example, October, let's say, example, October 5, 6 a.m., 2024, makikita doon, parang ipine-play yan. Makikita, etong ginawa mo. Kaya sabi ng Biblia, walang makakatanggi sa Panginoon because God will gonna show everything that you did sa sanlibutan nung nabubuhay ka pa. And then, your unrepented heart will prove it. Na ikaw sa panahon na yun, hindi mo pinagsisihan ang mga ginawa. Ayun ang magiging witness laban sa'yo. Just like a CCTV camera ay magiging witness laban sa'yo. Number 1 is, what are the proofs and testimonies about Christ? 1 John chapter 1 verse 1. Ito ang napakahalaga. The proofs and testimonies about our Lord Jesus Christ. 1 John chapter 1 verse 1. It says, kung babasahin natin yung sa 1 John 1:1, let me read the New International Version.
Here's the 1 John 1:1. Apostle John said, "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete." Proofs. The final proofs and the final testimonies about Christ. Maliwanag na in the beginning, lagi sinasabi ni Apostle John yon, always in the beginning, sa pasimula pa, because he knew na si Jesus Christ, he was the only Savior na sinasabi sa Old Testament na darating siya from everlasting to everlasting. Kaya nga sinabi sa Micah chapter 5 verse 2, di ba? He was from the ancient time, from everlasting to everlasting. Ang sabi rito, because from the beginning, ay yung sinasabi, sa pasimula pa lang. Alam natin sa John chapter 1 verse 1, he said also, Apostle John said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." This was the statement of facts, not the statement of probability. Yun ay eksaktong statement of truth, hindi probability lang. Na si Jesus Christ, siya ang sinasabing logos o word, at yung logos na yon was with God, kasama ng Diyos, at ang salita na yon o logos na yon ay Diyos. This statement is the statement of truth o yung factual na statement na sinabi ni Apostle John. Hindi probability lang. This is the true and final proofs and testimony regarding our Lord and Savior Jesus Christ according to Apostle John. Si Apostle John, his teachings, yung mga teachings niya was given to him by Christ. Makikita natin sa Mark chapter 6 verse 30, Then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. This was a reporting to Christ about their mission accomplished. Yung pagsasalita ng mga alagad sa Panginoon ay ibinalita nila yung mga nangyari na naganap, nakita ng kanilang mga mata, yung mga miraculous signs na nagawa nila, signs and wonders in His name, sapagkat itinuro ng Panginoon ang secrets of the kingdom of God sa mga apostle niya, sa mga disciples at mga apostle niya. Na yung turo na yon ay yung proofs and testimonies na siya ang binabanggit ng Old Testament, beginning from Genesis, hanggang sa dumating yung mga minor prophets, yung mga major prophets, yung mga writings ni Moses, na ang Jesus Christ na ito, ang Holy One of Israel, ay siya ang siyang katuparan ng lahat ng isinulat at lahat ng ipinahayag ng mga anghel sa kalangitan at lahat ng mga pinahayag ng mga propeta dito sa sangkalupaan nung panahon na ang mga tao ay nagkakanya-kanya ng lakad. John chapter 16 verse 12, Jesus said, "I still have many things to say to you, but you cannot bear them now." Makikita natin yung teaching ng Panginoon ay gradually ay nagiging higher and higher and higher. Hindi tayo nagsimula, hindi tayo iniwan ng Panginoon sa isang teachings na ganun lang.
sapagkat ang tinatawag na highest elevation teachings na ng Panginoon ay naunawaan lamang ito ng mga tunay na tinubos ng Panginoon Kristo, tunay na elected, tunay na mga anak ng Diyos. Hindi yung mga nagpapanggap lang na mga anak ng Diyos, pero makikita natin, they trampled our Lord Jesus Christ. They disregarded our Lord Jesus Christ. They rejected our Lord and Savior Jesus Christ. Yung nireject nila ang pagiging kingship ng Panginoon, our Lord Jesus Christ, ang ginawa nila, they put up their own selves above God and above Christ. Yun ang mga false prophet and false teachers at mga demons, possessed by the demons or by the evil spirits. I still have many things to say to you, Jesus said in John chapter 16 verse 12, but you cannot bear them now. Verse 13, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. And He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. And verse 14 said, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. Verse 15, all things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. Makikita natin, the eternal three persons of God, they're working together as one Godhead. Napakalinaw. Ito ang teachings ng Panginoon Kristo. Other than this, kapag may nagsasabi, isa lang ang Diyos, si Kristo, siya na rin yung Father, siya na rin yung Holy Spirit, that is wrong. That is demonic teaching. That was the teaching of Satan. Si Satan, siya na rin yung devil, siya na rin yung Satan, siya na rin yung false prophet, iisa siya. Iisa siya sa mga ganon. But our God Almighty, ang sabi ng Biblia, God exists, eternally exists in three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three ay meron tinatawag na kanya-kanyang manifestation sa tao. Dispensation. Kaya makikita natin dito na sinabi ng Panginoon Kristo na, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Sino magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan? Deep things of God? Ang Holy Spirit. Kapag hindi tinanggap ng isang tao ang Espiritu ng Diyos na siyang guro o tagapagturo ng kabanalan sa atin at ng salita ng Diyos, ay hindi raw sa Diyos ang ganon, kahit hindi sa Panginoon. Sapagkat lahat ng kumilala sa Panginoon ay pinanganak sa Espiritu Santo. And then sabi rito, the Holy Spirit will glorify me, Jesus said, for He will take of what is mine and declare it to you. So yung teaching ng Holy Spirit is also the same teaching ng Panginoon Kristo. Ang nagpatuloy lang ng teaching para maunawaan natin ang gusto ay ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit, ang sabi rito, He will guide you into all truth and He will not speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak. Lahat ang narinig niya sa Panginoon Kristo, yun ang sasabihin ng Espiritu Santo rin sa atin. Ikalawa, final declaration. So 1 John chapter 1 verse 3 and 4. Sabi ng verse 3, that which we have seen and heard, we declare to you. So lahat ng nakita namin, kasi sila yung witness yung mga alagad. Si Apostle John, na alagad ng Panginoon, ay nakita nila, narinig nila kung ano yung aral ng Panginoon sa Kristo. Sila lang nakakaalam at sila lang nakakita at nakakarinig. Kaya kung merong isang tao
na sinisipa unti-unti si Apostle John at yung iba pang mga apostolo, si Apostol Pablo, at pinapalitan nila ng turo nila, 100%, that guy belongs to Satan and he is Satan himself, masquerading as preacher. Pero makikita natin na hindi sila sa Panginoon. Ang sabi rito, verse 3, that which we have seen and heard, we declare to you. 1 John 1:3 hanggang 4. That you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Saan ang isa natin? Yung fellowship natin? Sa Ama at sa Panginoong Kristo. And these things we write to you that your joy may be full. At sino nagbibigay sa atin ng joy, kagalakan? Ang Holy Spirit. He is the giver of joy sa atin. Our fellowship is with the Father and Jesus Christ. And why? Sinabi na ng Biblia, God is light, and in Him is no darkness at all. John chapter 8 verse 12. And in Him is no darkness at all. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me follows the teaching of our Lord Jesus Christ, His doctrine. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ano ang doctrine ng Panginoon? Jesus Christ, si Jesus Christ merong Ama sa kalangitan. Si Jesus Christ, siya ang Son of God. Siya ang Messiah. Si Jesus Christ, as man, as Son of Man, siya ang ipinako sa krus. Bilang isang banal na handog sa kasalanan. At hindi lang yun. Si Jesus Christ, ang siyang tagapagligtas lamang. Nag-iisa lamang na tagapagligtas. Walang iba magliligtas sa atin kahit sinong tao sa sanlibutan ito ay hindi tayo maililigtas sa ating kasalanan, kundi si Jesus lamang ang tunay na tagapagligtas. Bakit kinakailangan lumakad tayo sa liwanag? Because sabi niya, He who follows me shall not walk in darkness. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John chapter 1 verse 4, In Him was life, and the life was the light of man. Kinakailangan pala lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon Kristo at sumunod tayo sa Kanya, sa Kanyang mga turo, sa Kanyang mga aral, sa Kanyang mga doctrine sa atin. But because in Him was life, yung gospel, yung word niya, there is life. And the life was the light of man. Kapag wala daw tayong liwanag, wala tayong buhay. Ang ibig sabihin nito, alam niyo sa thermal image, sino sa nakakalam sa inyo ng thermal image? Makikita niyo yun. May mga gadget na makikita sa military meron nun. Ako alam ko dahil we use that too. Yung isusuot mo yung thermal na yon, yung thermal goggles, at iseset mo yun, may battery yon. Pagkatapos nun, pag tumingin ka sa madilim, kahit yung isang tao na kaihiga pa lang sa kama, kababangon pa lang, o kahit sabihin yung mga 10 minutes ago, makikita nyo yung shape. Yung thermal niya, yung init niya, makikita niyo na may humigaron. At hindi lang yon, yung goggles na yung thermal image niya, may ang tawag doon na RFID, yung nakakalusot yun kahit sa mga wall, sa mga may partition. Nakikita kung may gumagalaw na tao lumalakad. Makikita yung thermal image. Kahit magtago siya dun sa mga bushes, sa mga
halaman, makikita yung thermal image. Nakikita nyo yun, di ba, sa mga war sa Iraq? Ginamit natin yun dun eh. Na nakikita nyo yung mga kalaban. Binabagsakan sila ng bombs. Ibig sabihin nito, ang sabi, kapag ang isang tao patay na, wala na siyang heat na mapoproduce sa body niya, walang liwanag. Kaya nga yung ilaw ng tao, ang sabi, in him was life and the life was the light of man. Kapag may buhay ka, magliliwanag ka through thermal image. Kapag patay ang isang tao, walang liwanag kasi patay na nga. So, ganun ang example na napakaganda. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For it is God who commanded light to shine out of darkness. Sino nag-command nun? Let there be light. Sa Genesis chapter 1, di ba? Verse 1. God. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who was shown in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Napakaliwanag. Ang Diyos ang nag-command. Hindi request is commanded. Kasi yung request mababa lang. This is a command. With authority, with power, with absolute glory. Nung sinabi ng Diyos sa tao na sa mga tao na let there be light sa inyong mga puso, sa ating mga puso. At sabi rin dito, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yung glory ng Diyos, nagsisimula ito sa light. And then, because there is light, and then knowledge. Alam niyo yung sign ng yung pag nakaisip, di ba ilaw yung nakalagay sa mga cartoons? Ibig sabihin may bright idea. That's knowledge. So light first, and then that light is knowledge. Knowledge of what? Knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. And then dito, yung final declaration, the second one. 1 John chapter 1 verse 3 hanggang 4. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Verse 4. And these things we write to you, that your joy may be full. Final declaration ng Bible, 1 John chapter 1 verse 3 and 4. We should have fellowship with the Father and our Lord Jesus Christ. And we should have fellowship with the apostles, yung mga tunay na apostol ng Panginoon. And their teachings, if we follow their teachings, yung mga teachings nila, aral nila na itinuturo tayo sa Panginoong Kristo na siya lamang ang Savior, God and man, na naparito sa atin, sa ating kaliligtas. And then, these things we write to you, that your joy may be full. Gusto nyo ang ligaya natin, ang kagalakan natin ay makumpleto? Let us have fellowship with the Father and our Lord Jesus Christ, and through the Holy Spirit. Our fellowship is with the Father and Jesus Christ. Kaya wag natin ititigil ang paglakad sa ilaw ng Panginoon.
Makikita nyo sa Revelation, winarningan tayo ni Apostle John. Tinransport siya, he was being transported into heaven, at nakita niya yung mga bagay na hindi kaya maipaliwanag ng isipan at pananalita ng tao. Sa Revelation chapter 18 verse 1 hanggang 8, babasahin ko. Sabi ng angel, di ba? Babylon the Great is fallen and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit. Verse 3, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. And verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Verse 5, for her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. Ano yung Babylon the Great? Hindi ko na patatagalin. Ang Babylon ay kinilala yan. This was the first religion invented by man. Doon sa Babylon, sa Mesopotamia. Yung Babylon the Great ay sumisimbolo siya sa isang babae na nakasakay sa beast. And we know who's that halima o beast na yon, none other than the devil. So, all religions on earth was founded doon sa doctrine ng devil. Any religion. Sinabi ba ni Jesus Christ na tunay na religion ang Jewish religion? No. Hindi. Pinipilit nga imulat ng Panginoon ang mga mata nila na manampalataya na ang sinulat ni Moses ay nagkatotoo sa Panginoon Kristo sa Kanya mismo, pero ayaw nilang maniwala. Yung aral ng Diyos ay pinalitan na nila ng aral ng tao. Kaya they're not the true religion. Anumang religion sa earth na ito na walang aral ng Panginoong Kristo, walang aral ng Diyos, pinalitan nila ng ibang aral, kinikout nila si Jesus Christ, ginawa nilang isang leader, ang mga leader nila o ministro nila o pope nila, sila ay Babylon. Sila yung Babylon. Kaya sabi rito, Babylon the Great is fallen. Babagsak kasi nga sa huling araw, sabi diyang makikita niyo sa parables ng wheat and the tares sa Matthew chapter 13 verse 24 hanggang 30. The parable of the wheat, which is the kingdom of God, and the tares, which is the sinners or kingdom of darkness. Sa verse 28, maalala niyo, di ba? Nung nagsaboy ng mga binhi ng mga seeds, may tumubo sa mga tabing bato, may tumubo sa mga may lupa-lupa, at may tumubo na hindi naman nagpatuloy, di ba? Sabi ng verse 28, he said to them, kasi nagtaka sila di ba? Mabubuting binhi lang yung itinanim natin. Panginoon, bakit may tumubong damo? Verse 28, he said to them, an enemy has done this. And then sa verse 30, sabi nga ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyong bunutin yung mga tares na yan kasi baka madama yung mga wheat, kasi nga kapag both grow together yan, walang distinction. Malalaman lang sa bunga. Yung mga tunay nagbubunga, yung hindi tunay walang bunga. So sabi, sa harvest time natin, i-separate ang tares at ang wheat. Let both grow together, verse 30, until the harvest.
And at the time of harvest, I will say to the reapers, which is yung mga angels yun, first gather together the tares and bind them in the bundles to burn them. But gather the wheat into my barn, meaning heaven. Yung mga tares, i-burn, of course, sa hell. At yung mga wheat, good seeds, ay sa barn ng Diyos doon sa heaven. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? So, makikita natin dito, kung babasahin natin, yung great religion of Babylon, na until now, lahat ng religion ay nanggaling doon. Nag-anak-anak na lang yan. Nagkaroon ng mga incorporators. Kaya kung kabilang kayo sa mga religion na yan, you will realize. Kasi lahat ng religion na tinanggihan si Kristo, sinabi na hindi Diyos, sinabi na tao lang, sinabi na propeta lang, sinabi na ang tunay niyang ama ay si Jose. Oo, sinabi na si Jesus ay Espiritu, siya na rin yung Espiritu Santo, siya na rin yung Ama. Yun ay Babylonian, old Babylonian religion, doctrines na sinasabi. Kaya sabi ng Biblia, kapag nag-collapse yung Babylon, it will gonna happen. It will gonna happen, sabi. And sabi rito, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Come out of her. Lumabas daw tayo sa Babylon na yun, which is religion. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, kung babasahin niyo, binabahayan sila ng mga evil spirits, bats, yung mga karimari-marim na mga espiritu. Sabi ng Biblia, yun ang laman nila. Kasi wala silang Espiritu Santo eh. Kaya ang laman ng kanilang mga simbahan, ng mga tinatawag nilang religious building nila, templo, ay mga evil spirits. And you will find it out sa Revelation 18 chapter 18 beginning verse 1. And then the Bible says, yung turo ng mga alagad ay this is final also. What is final? The doxology. What is doxology? Doxology is a doxa meaning glory o doxologia. And logi is logos meaning word or speaking. So Revelation chapter 7 verse 11 hanggang 12, this is final. Para sa Panginoon Kristo, lahat ay naganap at natupad sa Kanya. Revelation chapter 7 verse 11 hanggang 12, all the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worship God. And verse 12 says, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Doxology kay Jesus Christ. Isinigaw ng mga lahat ng anghel sa langit. Ang doxology na tulad ito ng isang chorus sa pag-awit na sinabi ng mga anghel, Amen. Blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Be to our God. Because Jesus Christ received all the glory and the praises na sinabi ng Ama. At sinabi ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Ama ay kanyang kaluwalhatian din. Jesus Christ's final words revealed in Revelation chapter 22 verse 20. Jesus said, surely I am coming quickly. What is this word na sinabi niya? What are these?
This is a confirmation, and we must say, Amen. Even so, come Lord Jesus. Yun ang confirmation sa Book of Revelation ni Apostle John. And we should have this confirmation also for the Lord. And we must say, Amen, O Lord. Even so, come Lord Jesus. Yung final words ni Jesus, ng Panginoon, nasabi niya, surely I am coming quickly. Padating na ang Panginoon. And sabi ng verse 21, sa Revelation chapter 22, verse 21, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So makikita natin dito, this is final. Final words of Christ has been revealed. And we ought to say, we must say, Amen. Para yung fellowship natin sa Ama at sa Panginoon Kristo ay nakalalakad tayo sa liwanag. Sapagkat God is light. At hindi lang yon, yung liwanag na yon, habang lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos, sa present natin na to, sa mundo na to, the Holy Spirit still here in this world. He still teaching us, guiding us into all truth. Ang Holy Spirit. Makikita natin ang Holy Spirit until now nandito. Siya yung mayroong pinakamahabang ministry. Si Jesus Christ 3.5 years lang. Nung bumaba siya para sa handog sa kasalanan. Iniwan niya, isinugo niya ang Espiritu Santo as teacher. Until now, the Holy Spirit are keep on teaching us lahat ng bagay na darating at lahat ng bagay na meron tinatawag na secret ng Panginoon. And through the Holy Spirit, it will going to be revealed sa atin. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good work of God and the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Kayo, na mga nakatikim ng kabutihan ng Diyos, ang kalangitan, ang mga biyaya, ang kaloob ng Diyos, regalo, gift, present ng Diyos, at naging partakers tayo ng Holy Spirit, and have tasted the good word of God, the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. May nagsasabi rito na, o kita nyo, kahit ang isang tao pala na bautismo sa Espiritu Santo, nakaranas na ng mga biyaya ng Diyos, ang kabalalan ng Diyos ay sumasa kanya, ay magbabackslide pa rin daw. Ang sabi, no. Kung babasahin natin, for it is impossible for those who were once enlightened. Kapag na-enlighten ka, it is impossible for you to fall back. Because your image is the image of Christ. Ang image natin. We will not reject Jesus Christ if we tasted the heavenly good word of God and the powers and the power of the Holy Spirit and the power of the age to come. Sinabi rito na kung mangyayari yun ay ikinrusipay muli nila ang Panginoon sa kahihiyan. Ang Panginoon sa Kristo, ang Son of God. Subalit it is impossible for us, for you, for me, na na-enlightened at nalasap natin ang
salita ng Diyos, nakabahagi tayo sa Espiritu Santo, at yung tinatawag na secrets ng Diyos sa kalangitan, yung heavenly secrets and glory of God, na ating naunawaan at namulat sa atin, it is impossible for us to reject Christ. We will accept death rather than rejecting our Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan, mga kapatid. So the final declaration of the apostles and all the saints has been sealed. They seen, they heard, and they declared that Jesus Christ is the only begotten Son of the living God. This is the truthful statement from these witnesses, ang mga alagad. Mga kapatid, si Jesus Christ lang ang ipinangaral ng mga alagad. At ang sabi ng Biblia, ang Banal Espiritu naman ang magtuturo sa atin at magpapaalala ng mga teachings ng Panginoon at ng pag-ibig ng Diyos na buhay. At upang maunawaan natin ang tinatawag na key and secrets of the kingdom of God. Pagpalain kayo ng Panginoon, ito muli ang inyong kapatid na si Brother Joe. Manatili ka sa Panginoon, kapatid. At kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, manalangin ka ng sarili mong panalangin na pagtanggap sa Kanya. At aminin mo lamang na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon sa Kristo, sapagkat siya lamang ang Savior. He is the only Lord and Savior, God and Savior ng ating kaluluwa. Pagpalain kayo muli ng Panginoon. Ito po muli yung kapatid, si Brother Joe ng Karaoke Katotohanan at Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. God bless you lahat. To God be the glory. In Jesus' name, amen.